Ang Blue Ribbon ng Quadcom Committee sa mababang kapulungan ay magbibigay daw ng 1 milyong reward kung sino man ang makapagturo kay Mary Grace Piatos. Yung kilala ko lang Mary Grace ay isang restaurant dito sa Manila at ang aking paboritong chichirya ay Piatos. Ngunit sinabi ng ilang netizen hahanapin pa ba yung Mary Grace Piatos yan? Ang sabi nila ay si Sara Duterte daw ang Mary Grace Piatos ang siyang pumirma ng 23.8 milyong resibo na ipresenta sa mababang kapulungan para may masabi lang na may harap sila na resibo, para may pakita lang na merong resibo na ginastos ang Office of the Vice President sa pamumuno ni Sara Duterte. Grabe 23.8 million pesos sa laking halaga nito na sana itinulong na lang sa mga nasalanta ng bagyo dito sa ating mahal na inang bayan na halos 5 bagyo ang magkakasunod na humataw at rumagasa sa probinsya ng Batanes, Isabela, Cagayan, hanggang Bicol, Legazpi, Catanduanes, Bira. Grabe itong si Sara Duterte kung totoo man ang sinasabi na pineking ang pirma sa pamamagitan ng isang taong nagngangalang Mary Grace Piatos. Wala naman daw talaga itong tao na to para lang daw may maipresenta sila sa mababang kapulungan. Sa dami na naghihirap ngayon sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz, talagang grabe itong ginagawa ng Office of the Vice President. Talagang hindi ito haharap sa mababang kapulungan para ipagtanggol ang kanyang sarili kung saan niya ginastos ang budget ng OVP at ang kanyang dating pinamumunan ng DepEd, ang sinasabing confidential funds na ginastos lamang sa loob ng 11 araw at ang mga naglalakihang budget ng kanyang opisina. Talagang sukul na itong Sara Duterte na ito na sinasabi isa rin korap katulad ng kanyang amang si Digong Duterte. Sa kanyang panunungkulang sa loob ng 6 na taon wala naman na ibigay na magandang pagbabago sa ating mahal na inang bayan. Natulad ito si Vice Sara Duterte sa loob ng 2 taon may higit na panunungkulang bilang Vice Presidente. Wala namang naitulong sa administrasyon nito kundi itong pagkamkaman ng salapi ng buwis ng taong bayan, lalo na si Juan Pasang Cruz na buwanang kanilang binabawa sa kanilang sweldo. Pero itong opisina ng Office of the Vice President talagang limpak ang mga budget na kanilang nilulustay sa pamamagitan siguro ng paglabas-pasok dito sa ating bansa, lalo na yung kanyang mga sinasabing mga galamay, ang kanyang mga tao sa opisina ng OVP, lalo na yung kanyang sinasabing kanyang mga advisor sa kanyang opisina. Sana naman magkaroon ng tamang pagsisiyasat talaga kung saan talaga napunta ang kanyang budget, kundi sana humarap itong si Sara Duterte at ipaliwanag nga kung paano niya ginasta ang pera ng taong bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimirror, magmamadyag dito sa pang-araw-araw na buhay, dito sa kaganapan, sa mahal na ating inang bayan.